Ano po tayong lahat kasi makasalanan po tayo, no? Sigurado po tayo sa impyerno. Pero salamat dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay nakaroon po tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan, no? Binayaran niya ang ating mga kasalanan. At ang dahil po doon, nagkaroon po tayo ngayon ng pag-asa. No? Nagkaroon po tayo ng pag-asa. Buhay na walang hanggan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. No? Ganyan po yung katatayuan po natin ngayon. No? Secure po tayo. No? Dahil meron po tayong buhay na walang hanggan. Although ang ating physical na katawan ay mamamatay, alam po natin lahat yan, mamamatay po tayo. Pero sabi po ng Biblia, ang kamatayan ay hindi pa pagtatapos sa isang taong sumampalataya sa ating Panginoon. Amen? Hindi po yan pagtatapos. No? Kaya ang response po natin ngayon sa ating Panginoon, dahil tinubos niya tayo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ang response po natin sa ating Panginoon ay ipaglingkod naman po natin yung buhay natin sa ating Panginoon. No? Ganun po dapat. Although yung ating paglilingkod ay alam po natin ay hindi yan madali, di ba? Hindi po yan smooth, no? Hindi po yan smooth. Talagang dadaan po talaga tayo sa problema at mga pagsubok. Naalala ko po yung napakinggan ko po sa DCAS. Ang sabi niya na nagbigay ng patotoo sa isang programa sa DCAS. Sabi niya, bakit sa kabila ng pagiging matapat niya sa paglilingkod sa Panginoon ay minsan may mga babigat na problema, minsan ay may pagsubok, minsan karamdaman, di ba? At minsan ay nauwi sa kamatayan, sabi niya. Ang sabi po ng pastor, ang sabi sa payo niya, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para makaiwas sa problema o pagsubok, no? We obey God because we love God, sabi niya. Naglilingkod tayo sa Panginoon kasi mahal natin siya. Mahal natin ang ating Panginoon. At yun po yung calling ng Panginoon sa atin. Yun po yung tawag ng Panginoon sa atin. Ano man po yung sapitin ng physical na katawan po natin ay nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod po sa ating pong Panginoon. No? Minsan po kasi may mga tao po kaya sila naglilingkod para makatanggap lang ng pagpapala. No? Ganun po yung mga pananaw po nila. No? Para makatanggap ng blessing o pakinabang. Even po sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, kung matatandaan po natin, nung ang ating Panginoong Hesus ay nagtatawag ng mga disipulo, no? Yung mga gustong sumunod sa Kanya. Kung maalala po ninyo, sari-sari po yung mga nag-volunteer. No? Sari-sari yung mga nag-volunteer, ang daming gustong sumunod sa Kanya. No? Babasahin po natin sa Lucas chapter 9 verse 57 and 62. Ang daming gustong sumunod sa Kanya, pero ang dami nilang dahilan bago sumunod sa ating Panginoon. Sige, basahin po natin sa Lucas chapter 9 verse 57. Verse 57 hanggang 62. Ang sabi po rito, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. 58, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpapahingahan. Verse 59, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, ayahan lang po muna ninyong maipanibing ko ang aking ama. Verse 60, sinabi ni Jesus sa kanya, ayahan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit umayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Verse 61, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit ayahan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. Verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus,
sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, makikita po natin dito sa mga talata na binasa natin, na gusto nilang sumunod sa Panginoon, pero ang dami nilang dahilan. Di ba? Ang dami nilang dahilan sa ating Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 62, sabi ng ating Panginoon dito, at ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kung marami kang dinadahilan sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka pwedeng maging lingkod niya. Hindi ka pwedeng tagasunod niya. Ganun lang po yun. No? Kaya kapag ang ating paglilingkod ay nakabase lamang sa pagpapala at hindi po sa ating Panginoon, sigurado po, magiging very limited lang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi kapag nagkaroon ka ng mga problema, nagkaroon ka ng matinding pagsubok, sigurado po, hindi ka na magpapatuloy sa iyong paglilingkod. Give up ka na. No? Kasi nakabase ang iyong paglilingkod sa blessing, sa pagpapala, at hindi sa Panginoon. No? Ganun po yun. So, dito po sa Matthew chapter 16, verse 24, dito po nagbigay ng hamon ng ating Panginoon Jesus sa mga gustong sumunod sa Kanya. Ang sabi po dun sa Matthew chapter 16, verse 24, ang hamon ng ating Panginoon na yung mga gustong sumunod sa Kanya ay magbuhat ng Kanyang krus, no? Takwil ng kanilang mga sarili, no? At sumunod sa Kanya. Ganun po yung hamon ng ating Panginoon Jesus sa Kanya. Pero noong mga panahon po na iyon, maraming sumusunod pero hindi masaya ang ating Panginoon Jesus. Bakit po? Kasi sumusunod sila hindi dahil mahal nila si Jesus, no? Kundi mahal nila ang sarili nila. At yung pakinabang na makukuha po nila sa ating Panginoon. At yun po yung nangyayari paminsan sa ating paglilingkod, no? Yung mga sumusunod po tayo dahil pinagpapala tayo, no? Sumusunod tayo dahil nag-aasam tayo ng pagpapala, no? Sumusunod tayo dahil may problema tayo, sumusunod tayo dahil naghahanap tayo ng mga solusyon sa ating mga problema, no? Ganun po tayo paminsan. Parang yung mga anak po natin ito, bigyan pong example ito. Yung mga anak po natin, minsan kapag inuutosan po natin yan, minsan ayaw sumunod yan, di ba? Hindi yan sumusunod. Pero kapag binigyan mo na yan ng pera, no? Binigyan mo na yan ng pera, reward, upa. Susunod yan o hindi? Susunod yan. Kasi may upa na siya. No? May upa na siya, may reward siya. So parang ganun po din po tayo bilang samanan ng palataya. Sumusunod po tayo dahil sa pagpapala, sa pakinabang na makukuha po natin. No? Kaya dito po sa Filipos chapter 1, verse 22 and 23, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, kung babasahin po natin sa verse 22 and 23, ang sabi niya sa verse 22, kung siya'y mabubuhay pa, ay makakapaglingkod pa siya ng mahaba sa ating Panginoon. At sa verse 23, kung siya ay mamamatay na, makakapiling na niya ang ating Panginoon. No? Sabi niya, whether I die, whether I live, whether I die, parehas yan para sa ating Panginoon. Parehas kong pasasalamatan yan, sabi niya. Paano po natin pipigilan yung ganung tao na ganun yung pananaw niya sa kanyang buhay? Na kung siya ay mabubuhay, maglilingkod, kung siya ay mamamatay na, ay masaya siya dahil makakapiling na niya ang ating Panginoon. No? So sa lahat ng pagkakataon, si Apostol Pablo po ay nagpasalamat sa ating Panginoon. Makikita po natin sa kanyang buhay, ang nakabase po yung kanyang buhay sa ating Panginoon. No? Yun po yung ang makikita po natin sa paglilingkod ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya sa mga Gawa chapter 20, verse 24,
Sabi rito, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. No? Sabi dito, walang halaga sa kanya ang kanyang buhay. No? Magawa lamang niya ang ipinapagawa sa kanya ng ating Panginoon, yung kanyang paglilingkod niya sa ating Panginoon. No? Napakaganda kasi isang buhay na may pagtitiwala sa ating Panginoon. No? Isang buhay na matatagpuan ang kaluguran ng ating Panginoon na siyang layunin ng kanyang pagiging masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yan po nawa ang taglay natin bilang sa mananampalataya. No? Katulad po ni Pablo. So isipin po natin, ano pang ministry ang binigay sa atin ng ating Panginoon? No? Paano ba tayong naglilingkod sa ating Panginoon? Paano ba tayo makapagpapatuloy sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon? Kaya makikita po natin sa paglilingkod po ni Pablo, sabi niya, una sa lahat, ang paglilingkod ay hindi dahil para sa kaligtasan. No? Naglilingkod ako kasi tinanggap ko na yung biyayang iyon. At yung biyaya ko na iyon ang nagmo-motivate sa akin para maglingkod. Yun ang sabi niya. Tignan po natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Dahil sa abang ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya hindi humihina ang aming loob. No? Yun po yung nagtutulak kay Pablo na mamuhay ng tama. No? May kabanalan, may kaayusan, may kalinisan ng diwa at puso. At ang sabi po sa verse 2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kayayang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, ayagan namin ipinapangaral ang katotohanan, kaya't maaari kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. Napakaganda, no? Yan po yung mahalaga sa isang naglilingkod sa Panginoon, no? Kapag wala po yung ganong pananalig, no? Minsan po yung tendency ng ating pagsunod sa ating Panginoon, kung saan yung madali, doon tayo. Kung saan marami, doon tayo. Kung saan masaya, doon tayo. Kung saan marami pupunta, doon tayo. No? Tandaan po natin mga kapatid, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, talagang merong hamon yan. No? Hindi po yan madali. Minsan mahirap i-explain, minsan mahirap unawain, no? Minsan po mahirap tanggapin. Kaya kung ating paglilingkod sa ating Panginoon ay nakabase lamang po sa ating inaasam na pagpapala dahil naglilingkod po tayo, napakababaw po nun mga kapatid. No? Napakababaw po nun. Minsan po kasi may mga tao po kapag nagkaroon ng matinding problema at pagsubok, sabihin nila, siguro hindi ito yung calling ng Panginoon sa akin. Kasi bakit inayaan niya na dumanas ako ng ganitong sitwasyon, ganitong problema, ganitong pagsubok? Siguro hindi ito yung calling ng Panginoon. Kung ganyan po ang naging pananaw ni Pablo sa kanyang paglilingkod, siguro po wala na po siyang naisulat sa Biblia. Di ba? Hindi na sana siya nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Imagine po natin kung ano yung nangyari. Yung na-experience niya na pangit sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Nasiraan siya ng barko, natuklaw siya ng ahas, and then nabilanggo siya na hindi naman siya, wala naman siyang ginawang masama. No? Nabilanggo siya dahil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Siguro hindi naging malinaw yung calling ng Panginoon kay Pablo. Hindi siya nagpatuloy. Hindi na sana siya nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang dami niyang pangit na karanasan sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Even sa Old Testament, si Job, di ba ba? Sa kabila po ng kanyang pagiging matapat niya sa ating Panginoon, ay nagkaroon siya ng matinding pagsubok. Di ba? Nawalan siya ng mga anak. Nawala lahat sa kanya. Nawalan siya ng mga ari-arian. At nagkaroon po siya ng matinding karamdaman.
na nakakadiri. Sa kabila po ng magiging tapat niya sa ating Panginoon, nakaroon siya ng matinding pagsubok. Siguro kung hindi naging malinaw sa kanya ang pagtawag ng Panginoon sa kanya, siguro isinumpanan niya ang ating Panginoon. Diba? Even si David, kung hindi naging malinaw kay David yung calling ng Panginoon sa kanya, imagine po natin yung kanyang hari na pinagtatanggol. Ang siyang hari na gustong magpapatay sa kanya, na si Hari Saul. Diba? Kung hindi naging malinaw yung calling ng Panginoon kay David, ay hindi na sana siya nagpatuloy o hindi na siya sana sumunod sa ating Panginoon. No? Kaya sa ating mga kapatid, kailangan maliwanag po sa atin na kaya tayo ay naglilingkod kasi mahal po natin ang ating Panginoon. No? So kapag umaharap po tayo sa gantong challenge at kahirapan sa ating paglilingkod, ano po yung pwede nating panghawakan? Ano po yung pwede nating panghawakan? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 42, sabi rito, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. 43, walang karangalan at mahina ng inilibing, marangal at malakas ang muling pagkabuhay. Verse 44, inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroong ding katawang spiritual. No? Ang sabi po ng talata, talagang mangyayari yung kamatayan sa ating mga tao. Talagang mangyayari yan, alam po natin lahat yan. Tayo pong lahat ay ahantong sa kamatayan. No? Magpili po tayo ng ilustrasyon. Ito, naipili ko po ng ilustrasyon to eh. Isang kandila, no? Yung kandila po, sindihan mo yan sa gabi, anong mangyayari? Mauubos yan. Di ba? Mauubos yan. Pag-aapoy, tapos mauubos. Mauubos yan. Sindihan mo yan sa liwanag, anong mangyayari? Mauubos yan. So parehas lang, di ba? Parehas lang. Pero ang question, saan po siya mas may layunin? Sa umaga o sa gabi? Sa gabi. Sa gabi. Di ba? Ang point po ng lesson natin, o ang point ng pinag-aaralan po natin ito, gamitin mo yung buhay mo sa walang kabuluhan, mamamatay ka. Di ba? Mamamatay ka. Gamitin mo yung buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon, hahantong ka rin sa kamatayan. Hahantong ka rin sa kamatayan. Pero, may kabuluhan ng buhay mo sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ginamit mo yung buhay mo para sa kanyang layunin. Amen? Amen. Kaya sabi po ng Biblia, yes, may kamatayan. Oo, may kamatayan. Pero sa taong sumampalataya sa ating Panginoon, kung bilala sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, yung ating katawang panlupa na mahina, papalitan ng katawang panlangit, no? Yung tinatawag na glorified body, para sa enjoyment sa mga bagay na inalaan po sa atin ng ating Panginoon. Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ito po yung magandang pangako sa atin ng ating Panginoon. Ito po yung magandang inihanda sa atin ng ating Panginoon. Sa verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Di ba? Napakaganda ng pangako sa atin ng ating Panginoon. Ito yung hinihanda sa atin ng ating Panginoon. Hindi pa narinig ng tenga. Hindi pa nakita ng literal na mata. Ni minsan di pa sumagi sa isip ng tao ang siyang inihanda sa atin ng ating Panginoon doon sa langit. Imagine po natin kung gaano kaganda yun. Hindi pa nakita ng tenga ay nakita ng mata. Imagine po natin kung gaano kaganda yun. Diba?
napakaganda po ng inihanda sa atin ng ating Panginoon. Kaya ito po yung dapat nating maging motivasyon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. No? Mayroon siyang magandang pangako sa atin. No? Kaya mga kapatid, bilang challenge po sa atin, kung kayo po ay nanghihina sa inyong pananampalataya, nawawala ng pag-asa sa paglilingkod, no? Pinanghihinaan ng loob sa lahat ng inyong mga ginagawa, ang magbibigay po sa atin ng comfort ay ang salita ng ating Panginoon. No? Sapagkat ang sabi po ng talata, talagang ang katawan natin manghihina, manlulupaypay, mapapagod, magkakasakit, at mamamatay. Pero hindi po yun ang pagtatapos. No? Kaya sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 56 and 58. 7:58. Sabi niya rito, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. And then dito sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda, di ba? And then sa verse 58, sabi niya dito, kaya na mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Napakaganda. Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Yung ginagawa natin ng pagpapagal, yung ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Hindi po yan nasasayang. Maliit na bagay man o malaki, basta yan ginawa mo para sa Panginoon, hindi po yan nasasayang. Nasabi po ng talata. Kaya sa oras na ito, nawa'y pinagpala po tayo ng salita ng ating Panginoon. Nawa'y maging kalakasan natin sa ating espiritual na buhay para tayo po ay magpatuloy, no, sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Let's pray.